Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at Puso. Alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na, Arnald! Ayun, good morning, Sir Good V. morning, Arnald! Ayan, ganun ba ang bate kapag malapit na makapuno ng mga stickers ngayong Yeah. December? Yeah. Ayan, syempre, good morning, good morning, good morning! Isang maganda at pinagpalang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta? Nag-ho kayo? Aba ay araw na naman nga po ng Martes and it is indeed another beautiful Tuesday morning para po sa panibagong araw ng ating walang patid na pagseserbisyo. At bago iyan, para po sa ating Christmas countdown, alam nyo gaho na 44 na tulog na lamang ay Pasko na! Ayan. Merry Christmas, Merry Arnald! Christmas! Bless po, Sir V. Bless po, Ninong. Oo, talaga namang ang ating bida raketero ay pak na pak, boom na boom. Ngayong Burmans talaga namang, although deserve mo naman nga. Ayan, Ang alin, ang matrabaho. Ayan, at syempre, napakatulin nga po talaga ng paglipas ng mga araw at panahon. Biruin nyo yun. Aba, ay napapakinggan nyo naman ho kaming ngayong mga oras na ito para po sa isang panibagong araw na naman ng ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo! Yan, good morning sa'yo. Muli, Arnald. Good morning, Sir V. And yes, it is another Tuesday morning na naman po. Aha. Ang petsa po natin ngayon, November 11, 2025. Ito nga po ang ikalawang Martes o araw ng Martes sa buwan ng Nobyembre. Uy. Pero syempre, kamusta na po kayong lahat diyan? Isang napakagandang araw po ito sa lahat dahil ngayon ay 11-11 na. Ayan. Saktong-sakto po. Lalo na po sa ating mga kababayan na maagang nakapaghanda para sa mga pangregalo nila ngayong paparating na Kapaskuhan. Oo. Alay, nakapag-add to cart na po kayong lahat? Oo, ika nga ay, i-check out mo na Yan, yan. add to cart na po tayo. Lalo't higit, parang balita ko, sabi ni Govy, Yan. nandito na ang bonus, ibigay na natin yan. Yan, ako. Sana hindi nanonood ang aking ina. Kasi for sure, isa na naman yan sa una magsasend ng link sa akin na may announcement na ganyan. Oo, may pang pariband na. Pero syempre, dapat alam niyo yun, living within our means pa rin. Tama. Do not splurge and Yes. make sure po, mga kababayan, na ang ating mga finances ay well budgeted pa rin. Dapat ika nga ay tayo ay laging praktikal. Yes, tama. Lalo't higit sa mga panahong ito, partner survey na may pagtaas na naman ngayong araw ang presyo ng diesel, kerosene, gasolina. Ayan, at parang narinig ko rin sa radyo kaninang umaga na meron ding nagbabadyang dagdag singil sa kuryente para sa mga bills natin o electric bills natin ngayong buwan ng Nobyembre. Ay. Naku nga, Arnold, parang Oo. lahat nagtaasa na maliban sa height ko. Sana At saka- all tumataas. Sa height lang naman talaga Ah. yan. Pero speaking of 11-11, madalas nga po nating marinig or marami sa atin na nagsasabi na dapat daw tayong mag-wish kapag 11-11 na. Gawin mo ba yan? Narinig ko ba? Minsan, pero minsan sa sobrang kabisihan, hindi ko na makita sa oras na 11-11 na pala. Pagtingin mo, ay alauna na ng umaga, lampas na. Puyat na pala. Oo. At sabi nga po ng iba, ito raw po ay sumisimbolo sa positivity and alignment. Parang paalala na kapag nagkataon kang tumingin sa orasan at 11-11 na, huminto ka daw sandali at magpasalamat or mag-wish. Yes. Yan. So, ayan ako ay laging pag natataunan
Uy, 11-11. Wala namang masama, Tama wala naman. namang mawawala, 'di ba? Pero hindi lang po ito tungkol sa wish, kundi isang reminder na alam niyo 'yon na may sandali po sa ating mga araw na nag-aanyaya sa atin upang tayo ay magpasalamat at magnilay. Lalo na sa mga panahon na ito na tayo po ay lubos na sinusubok muli ng mga pagkakataon bilang isang matatatag na Batanggenyos. Kaya sama-sama po nating ipagpasalamat sa Panginoon na tayong lahat ay buhay, na tayong lahat ay ligtas at tayong lahat ay nananatiling matatag. Yan, tama ka dyan naman, Ornal. At dapat iyan din po ang constant sa atin sa mga panahong ito, lalo't higit ang pagkakaroon ng malalim na communication at relationship sa ating Panginoon. Yes. Kaya po sa ating mga kababayan, sana po ay okay tayong lahat. Bagamat nakalabas na si Bagyong Uwan. Yan, hangad po naming lahat dito sa ating biyaheng Kapitolyo na kayo pong lahat ay ligtas sa lahat ng oras. Naman. At kaya nga sa mga susunod po na makakasalubong o makakadaupang palad natin ng 11-11 na ito, Yan. bukod sa pagiging November 11 at Yes. oras na 11 na 11, wag lang po tayong basta mag-wish at umarangkada. Ala ay samahan po natin ito ng pasasalamat dahil tandaan ang bawat segundo ay isang pagkakataon upang gumawa ng kabutihan. Yan, pero maiba lang ako, Arnold. Pag ba 11-11, ano ba usually yung iyong mga inihihiling? Ano ba yung mga usually mga wish mo, Arnold? Ayan, ang dami nating sana. Yan, Pero oo. ang sabi nga nila, huwag palaging sana. Parang nawa, Yan, ganyan, tama. ay magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Correct. Para sa ating mga mahal sa buhay. Oo nga. Nawa, magandang kinabukasan. Nawa, magandang bukas na ating mumulatan. Yan, kung i-claim na natin ng i-claim, Yes, yan. totoo. Para yung positivity pumasok sa atin, syempre. How about ang isang Sir Vincent Ako Roy? naman, Oo. panalangin ko lagi, syempre, yung long life, good Yes. health, yun naman, kaligtasan ko ng aking mga pamilya, mga kakilala, syempre, laging yun. Ano, parang, syempre, hindi lang laging para sa akin, kundi para sa mga kasamahan ko rin naman, kung ako'y Tunay. mananalangin, o magwi-wish, ika nga. Yan, syempre. Akala ko ay pwede na rin naman nating isama ngayong 11-11 na sana po makumpleto ko na ang Stickers. Yan. And speaking of pag-arangkada, ay papasada na naman po tayo ngayong araw ng Martes na siya na naman po nating sisimulan ng may talino at puso. Ito pa rin po ang ating sama-samang pagsaservisyo at pagbiyahe tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso para sa lalawigan ng Batangas. At sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan na at ina ng lalawigan, asahan ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas, Tara sa One Batangas. At wika nga lagi service sa atin ni Gov V. Ay kahit po sa mga oras na maulan at makulimlim ang panahon, bawal po ang Nakasimangot. Kaya naman smile, kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pagpasada ngayong araw ng Martes ay atin po muling tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nito pong nagdaang linggo. Yan. At syempre, Arnold, hindi mawawala sa ating pagpasada ngayong araw yung mga naging hakbangin at mga naging aksyon ng pamahalaang panlalawigan. Syempre, sa pangunguna po yan ni Governor Vilma Santos Recto Yes. upang siguraduhin na nakahanda tayo at syempre mapanatiling ligtas ang bawat Batanggenyo sa gitna ng pananalasa o naging pananalasa ni Tropical Cyclone Uwan. Ayan, kaya naman po, syempre, sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ito po muli ang inyong lingkod, Arnold Tabares Jr. At kasama ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office. Naririto na pong muli ang inyong mga kasakasama sa isang oras na masayang kwentuhan at talakayan. Ako naman po si Vincent Roy de Chavez. Dito pa rin po yan sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. Na may talino at puso. Ang hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. Na may talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo nga po sa matatag na Batangas. Ito pa rin po ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, parinina at sumakay sa ating
Biyaheng Kapitolyo. Ayan, napakaganda naman ng unang yun. Ang unang bahagi ng ating pagpasada. Ayan, at syempre, ang ating oras, alas 9:45 na po ng umaga. At lagit-lagi sa bawat panibagong yugto po ng ating pagpasada ay halina. At tayo muna ay sama-samang manalangin para po sa ating paghingi ng gabay at patnubay na muli pong ihahatid sa atin ng isa sa mga super talented employee ng Kapitolyo ng Batangas. Walang iba, binibining Zara Josiah Di Maano. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spitting on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She put her hands up in the air. Jesus, take the wheel. Take it from my hands. 'Cause I can't do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. From this road I'm on. Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Talino at puso. Amen, amen. Amen. At syempre lagit-lagi, maraming salamat Miss Jaya sa napakagandang awit panalangin every Tuesday morning, Best Friend. Ayan. At syempre Sir V, bago tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Martes, ay atin muna siguro batiin o pasadahan ng Happy Tuesday morning ang ating mga masusugid na mga tagapakinig. Yan. Muli kaya naman po isang magandang umaga po sa ating lahat. Lalo't higit sa ating mga tagapakinig sa ating pagbiyahe ngayong araw. Ang ating nga pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa mga himpilang Infinite Radio 102.3 FM dyan po sa lungsod ng Lipa. At sa 105.5 radyo natin to sa bayan naman po ng Padre Garcia. Sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapribado man ito o publiko, at yung mga nasa biyahe papunta sa kanilang mga trabaho o kung saan man po kayo pupunta, ingat-ingat po tayong lahat. Yes, at gayon din nga po, ang ating programa ay kasalukuyang napapanood live sa ating official Facebook page na Batangas Provincial Information Office o Batangas PIO. Kaya naman ang ating pagbati sa ating 270 live viewers, of course, with Miss Cheryl May Makuha Halili. Good morning, Good daw morning. mga kabiyahe. At ingat-ingat at pagaling ka kaagad. Ayan. Oo, kay Mr. Johnson Silva Olimba, happy Tuesday morning. Gayon din kina Tita Ella Kayabat, kaya Tito Roger Aguirre.
At ito naman, bless po sa inyong dalawa. Siguro narinig ni Miss Cheryl yung ating Usapan usapan. kanina, Oo. yan. Iyan pa ang isang panay ang pagdating ng parcel. How much more ngayong 11-11? Pero mukhang parang sa kanya dapat tayo mag-bless. Yes, Sa ating oo. auntie na yan. Ano? Ninang May and Ninong David, good Yeah, morning. Good morning, good morning. And of course, sino pa ba, Sir Vinson? Yan, kasama rin natin dito sa ating pagpasada si Kuya Richard Riva. Yan, good morning po sa inyo. At ito, pagbati ng Merry Christmas sa atin daw kay Sir Archie Faral. Merry Christmas Merry po. Christmas po sa inyo. Good morning po. At kay andyan din si Harold Lopez de Guzman. Good morning daw po mga kabiyahing Kapitolyo. And of course, good morning. Magandang umaga po, biyahing Kapitolyo. At sa dalawang, Ornald, basahin mo yan. Basahin Aray mo ko to, po, Ornald. oo. At sa dalawang guwapuhan, Sir Vincent Roy de Chavez at Sir Arnold Tavares Jr. Ano kayang maganda Christmas gift kay Tita Nitz Tita Lapa? Nitz, good morning po Oo, sa inyo. Good morning, Tita ko. Hello po. Siyempre, Arnold, kasama rin natin dyan si Casiel Cacantos. Hello sa iyo, Cassie. Kay Tita Shirley Balmes, kay Julius de la Cruz. Yan, start your day with a smile daw. Tama yan. From Sir Archie Faral. At ito may pagbate mula kay Sir Junjun Hara de Chavez, Kuya Junjun. Good morning Batangas and belated happy birthday daw kay Ian Jurgen Magnaye na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Happy birthday. Happy birthday! And of course, kasama rin natin dyan si Tita Neneth Ona. Yan, blessed Tuesday morning. God bless and keep safe everyone. At isa pang pagbati Yan. ng happy birthday ngayon ding 11-11 kay pinsang Kim Lee Frane daw. Mula pa rin po iyan kay Simpleng Pitik, Kuya Junjun Hara de Chavez. And of course, pagbati din ng happy birthday kay Makoy Javier. Yan, Uy. mga kapitbahay namin yan. Happy birthday sa inyo. And of course, nandyan din si Miss Erica Fabricante de Torres. Miss ko na ang chiksilog ni Erica. Nga. Ayan, Good morning kamusta sa'yo. ikaw, be? Ingat-ingat palagi. And Ornald, sino ba bang nandyan? And of course, ang ating dating OJT Yan. dito, Mary Azucena. Miss you, and good morning sa inyo dyan. Ingat. And of course, kay Ma'am Marjorie Gutierrez, kay Sir John Steven Dimaano, at kay Sir Sarius Vincent Torre Aleta. Ay, good morning, Hello. Consi. Ang ating mabuting kaibigan mula sa Yes. bayan ng Ibaan. Good morning sa inyo dyan. Ayan, at syempre para sa ating another baon ngayong araw ng Tuesday Survey. Yan, syempre, ito na naman po tayo sa ating Notice of Scheduled Power Interruption. Anunsyo nga po mula sa Meralco, sa darating pong Huwebes, November 13, 2025, mawawalan po ng daloy ng kuryente ang mga nasa Globe Telecoms Batangas host sa kahabaan po yan ng Batangas Diversion Road, diyan sa Barangay Bulbok. Magsisimula po iyan ng alas 9 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay dahil sa gagawing maintenance works sa loob ng Globe Tower sa kahabaan ng Batangas Diversion Road, diyan nga po sa Barangay Bulbok, Batangas City. Muli, ang pagsasagawa po ng mga scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinapaabot po ng Meralco ang kanilang paghingi ng paumanhin at pangunawa. Maraming salamat po. Buti na lamang daw at yung kanilang mga electronic devices ay fully charged pa hanggang Naka-charge ngayon. na. Kasi Oo. pinaalalahanan ng PIO Yes. na mag-charge itong mga nakaraang araw. Ayun, at ngayon nga, pagka nagbabrowse ka ng Oo. iyong mga laman ng feeds, ang daling intindihan kasi doon pa lang sa mga infographs natin, na Yes. maths, yung mga pubmats natin. Ang daling unawain, isang tingin mo pa lang, alam mo na agad. ang Correct. gagawin. Maraming salamat talaga sa Batangas Provincial Information Yes. Office. Lalo na nitong mga nakaraang araw sa kanilang pagmamanman, Oo. kumbaga ipag-ibigay ng information dissemination nitong mga nakaraang araw, especially nitong bagyuhan. Walang mintis, anumang oras, talagang Yes. laging updated. Kumbaga 24 hours ding Oo. naka-antabay ang mga yan. Buti hindi nawalaan ng internet connection. Tama, Ayun, correct. Talagang isa sa mga necessities na natin iyan. Oo. At syempre, speaking of pagbati po sa atin pong ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po ma'am. Gayon din sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto, good morning po sir. At syempre sa atin pong Chief of Staff,
Sir Jun Dihan, at sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan sa pangunguna nga po iyan ni Vice Governor Dodo Mandanas, 10 ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal. Magandang umaga po. Ayan, at ang oras po natin, it's already 9:55 po ng umaga. Pero bago iyan ay nag-message sa ating pahina. Nanunood din daw sina Miss Jenny Asilo Aguilera Yan. at ang tanggapan ni na Bocala Reyna Dolor Abo Reyes. Yes, good morning po. At si Sir Jed Lawrence Banson at si Ate Myra Caminero. Hello, good morning po. At syempre, si Mama Rose Tumambing. Good morning po. Good morning And po. advance happy birthday, Mama Rose. Yes. Oo, tandang-tanda ko yan ang napakahusay ko nga. Naging teacher din nung Oo naman. high school. Kasamahan ni Sir Vinson. Ayan. And once again, ang oras po natin alas 9:55 na po ng umaga. At lagit-lagi tuwing araw ng Martes ay punong-puno po at siksik-liglig nag-uumapaw ang mga baong impormasyong hatid namin sa inyo. Kaya naman sa amin pong pagbabalik ay atin pong tatalakayin ng ilan sa mga naging kaganapan sa labas at loob ng bakuran ng ating Kapitolyo matapos po lamang ang ilang mga paalala. Kaya naman wala muna po maglilipat ng himpilan dahil magbabalik pa rin po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboruto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Ayan, at patuloy pa rin po kayong nakikinig sa ating Biyaheng Kapitolyo at ang oras po ay malapit ng magganap na alas 10 ng umaga.
At syempre, sa pagkakataong ito, Sir V, ay siguro ating simulan ang ating talakayan at pagpasada ng siguro yung mga naging kaganapan Yes. last week dito po sa ating Kapitolyo. And speaking of last week, nung nagdaang linggo nga po, November 5, 2025, ay nagkaroon po tayo ng distribution of educational assistance kung saan nasa 873 na mga kolehiyong mag-aaral ang nakatanggap po ng kanilang educational assistance at sila po ay nagmula sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. At bawat isa po sa kanila ay nakatanggap ng 5,000 pesos each mula po iyan sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Vilma Santos Recto. Sa atin pong naturang pamamahagi ay kasama rin po ang bilang na 316 na mga estudyante mula po sa bayan ng Lubo na napagkalooban din nga ng nasabing tulong pag-edukasyon sa ilalim po ng pangangasiwa ng Educational Assistance Team ni Gov. Santos Recto. Yan, syempre Arnold, nung araw din pong yun, pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang 10th LGBTQIA+ celebration na ginanap sa Provincial Dream Zone sa Kapitolyo ng Batangas. Ang aktibidad nga pong ito ay pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office, katuwang ang Promoting Advocacy Rendering in Neutral Equality Incorporated or PARINE. Sinimulan po ang makulay na pagdiriwang sa pamamagitan ng Grand Pride Parade na nagsilbing simbolo ng pagkakaisa, pagmamalaki at pagsuporta sa karapatan ng bawat kasapi ng LGBTQIA+ community. At sinundan naman po ito ni Mr. Ivan Alvarez, isang social development specialist mula po sa Wagayway Equality na nagbigay diin ng kahalagahan sa kaalaman hinggil sa mental health and well-being. Sa kanyang pagbabahagi ay tinalakay niya ang mga isyong kinahaharap ng komunidad tulad ng stigma, stress at ang kahalagahan ng resilience o katatagan ng loob sa pagharap sa mga hamon ng lipunan. Bukod po sa mga makabuluhang talakayan, naging tampok din ang mga kapanapanabik na Festival Queen and King Costume Competition at ang atin pong LGBTQIA+ Got Talent. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, ginanap po ang pagkakaloob ng Certificate of Participation at pagpapahayag ng mga nagwagi sa iba't ibang mga patimpalak. Yan, syempre, nagpaabot din po ng pagbati at mensahe ng suporta sina Provincial Administrator Attorney Joel Montialto bilang kinatawan ni Governor Vilma Santos Recto, First District Board Member Army Bausas na namumuno sa Committee on LGBTQIA+ at Gender Equality at 5th District Senior Board Member Dr. June Berberabe Jr. na namumuno naman po sa Committee on Social Welfare and Family. Ang idinaos na 10th LGBTQIA+ celebration ay patunay sa pagkakaisa at patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas tungo sa pagkakapantay-pantay at mas inklusibong komunidad para sa bawat Batanggenyo. Ayan, and last week nga, Sir Vinson, ay tayo ay naimbitahan ng tanggapan ng PSWDO na magbigay nga ng isang invocation number para sa... dyan pala yun. Oo, ito yung event na iyon. At muli, maraming salamat sa ating PSWDO family, of course, headed by Ma'am Ethel Luistro. Yes. At syempre, ang ating pagbate mula dito sa Biyaheng Kapitolyo ng happy 10th anniversary sa Batangan LGBTQIA+ community dito sa ating lalawigan. And Sir Vinson, speaking of Mr. Ivan Alvarez, after being appointed ni President Ferdinand Marcos, ay recently po ay nag-take na siya ng kanyang oath as a member representative from non-government organizations working for the welfare of identified key populations of the Philippine AIDS Council ng ating Department of Health. Yung si Sir Ivan yung naging keynote speaker natin that time. Kaya naman kay Sir Ivan Alvarez, ang ating pagbate ng congratulations, truly a pride of Batangas. Ayan. At samantala sa iba po pong mga naging kaganapan, pinangunahan pa rin po ng ating Provincial Social Welfare and Development Office ang 47th National Disability Rights Week celebration na may temang Innovation for Inclusion, Building Inclusive Communities Together noon pong November 6, 2025. Yan, ang natura nga pong programa ay isang paraan upang mapalakas ang pantay at inklusibong pagtingin sa mga person with disabilities sa lalawigan ng Batangas.
Sang-ayon din po ito sa adhikain ni Governor Vilma Santos Recto na may taas pa ang antas ng serbisyo at pagkilala sa ilang mga kababayang Batanggenyo na may kapansanan. Nakiisa rin po sa programa sina 5th District Senior Board Member at Committee on Social Welfare and Family Chairperson Dr. June Berberabe at 1st District Board Member and Committee on Persons with Disability and Elderly Chairperson Dr. Ana Rosales Cantos. Ayan, at syempre sa lahat ng ating mga kababayang matatatag na PWD, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay at po. lagit-lagi, nandito lamang po ang ating pamahalang palalawigan. Gayon din, lalo't higit, ang ating mahal na ina, Governor Vilma Santos Recto, ay nakaredy palagi sa anumang pangangailangan ninyo upang kayo ay suportahan at syempre mahalin, sabi nga, with both hands. Ayan. Yes. At syempre, isa pa po sa mga naging highlight ng ating linggo last week. Eto na, Lights Up with Talent and Celebration. Bilang bahagi nga po ng masayang selebrasyon ng kaarawan ni Governor Vilma Santos Recto, ipinamalas ng mga kawani ng Kapitolyo ang kanilang husay sa pag-awit, pagsayaw at pag-arte, kung saan lumahok ang mga department heads, sangguniang panlalawigan board members at mga municipal mayors ng ating lalawigan. Samantala, dito po ay formal namang ipresenta ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor Dodo Mandanas ang ordinansa ukol po sa nakalaang budget para sa taong 2026 bilang bahagi ng pagpapatuloy ng mga programang may talino at puso ng pamahalang panlalawigan tungo sa isang matatag na Batangas. Yan, Arnold, matapos nga po iyan, araw pa rin po ng Biyernes, November 7, sama-sama pong nagtipon ang mga Batanggenyo upang saksihan ang opisyal na pagbubukas sa publiko ng pailaw sa Kapitolyo na ginanap nga po sa Provincial Capital Compound, Batangas City. Nabuhay din ang mga ngiti ng lahat ng masaksihan ang pagsinde ng mga ilaw ng higanteng Christmas tree, banal na bilen at iba pang dekorasyong pamasko na alay ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kasabay nga po ng ceremonial lighting ang isang fireworks display na nagbigay sigla sa gabi ng pagdiriwang. Ang pagtitipong ito ay patunay ng matatag na pagtutulungan at diwa ng kapaskuhan ng mga Batanggenyo na patuloy na nagliliwanag sa kabila ng mga hamon ng panahon at buhay. Ayan, ito nga araw na ito ay isang talaga namang napakahabang pagdiriwang. At napakasaya. Napakasaya Yan. talaga na nagsimula pa lamang nung after lunch na yun nga yung parang naging simple way ng ating pamahalang palalawigan o Kapitolyo family para ika naman ay makabati tayo from our hearts ng happiest birthday sa ating mahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. At nung hapong yun nga ay nagkaroon tayo ng mga presentasyon at talagang hindi mo lubos akalain na sa isang prod number ay mapapanood mo ng sabay-sabay ang ating mga minamahal na department heads na nag-alay ng isang awitin para kay Govvi sa awit na pinamagatang We Needed You. Ayan. At sinundan nga ito ng pagtatanghal naman ng iba't ibang mga tanggapan na ika nga ng ating Govvi, maging siya ay nagulat kasi hindi lamang daw sa pag-awit at sa pagsayaw na nakita ang galing ng ating mga kasamahang empleyado, pero talagang nakita din niya yung husay at kakaibang talento nating lahat when it comes to acting. Kasi yung ibang mga tanggapan, may mga skits sila at lines from Govvi movies na iniangkop nila dun sa kanilang presentasyon habang sila ay sumasayaw. And Arnold, take note, bukod po sa pagkagulat ng ating gobernador sa mga talento ng mga taga-Kapitolyo, ay tunay namang nagulat din siya kasi hindi niya alam na may gantong klaseng programa para sa kanya. Kaya tunay namang kitang-kita sa reaksyon ng ating gobernadora na yung gulat na kasamang tuwa at mangiyak-ngiyak siya dahil nga sa kanyang mga nasaksihan, talagang feeling ko ay talagang happy
talaga ang birthday ng ating governor. At saka kita mo talaga nung maging kinahapunan o kinagabihan, Yes. Oo. nung siya ay pauwi na ng Oo. kanyang tahanan, nung siya'y nag-post ng isang video message Yes. sa kanyang mismong personal Facebook account, talagang kita mo how genuine she is kung ano yung nararamdaman niya that time. Talaga namang, alam mong mula sa puso. Correct. And speaking of that video, kanina sa ating flag ceremony ay ipinapanood niya din sa lahat ng ating mga kawani yung video ng kanyang pasasalamat para daw, sabi nga ng gobernadora kanina ay i-video na daw para pati yung feelings, yung emotion ay kuha. Oo. Kasi syempre, di ba, pag nandiyan yung video, kita mo yung feelings, kita mo yung emotion, at kitang-kita naman nga po talaga kung paano nagpapasalamat ang governor sa mga ginawa ng Yes. ating mga opisina, ng lahat na nagmamahal sa kanya dito sa Kapitolyo ng Batangas. Talagang dun pa nga lamang sa simpleng pamamaraan natin na yon. Nakita ng lahat, lalo't higit yung mga dumalo at umattend nung araw na yon na dito talaga sa pamahalang palalawigan, we work as one, we work as Yes. a family. Oo. Ayan, at nung kinagabihan naman, Oo. ay diretsyo na agad after nung ating parang pasasalamat kay Gov sa Yes. kanyang birthday. Oo. Nagdiretso tayo sa official lighting ceremony ng ating pailaw sa Kapitolyo 2025. At ako, pinaka-favorite part ko dito Yes. ay yung ating fountain. Talaga namang nabuhay Nabuhay muli. ang mga ilaw dun sa tubig habang sumasagitsit ang tubig pataas, habang umiindak sa saliw ng mga tugtuging pamasko. Talagang ramdam na ramdam mo na dito sa Kapitolyo ng Batangas ay para po ito sa lahat ng Batanggenyos, at dito ay ramdam na ramdam natin ang diwa at ang simoy ng Kapaskuhan. Yes. Muli, iniimbitahan po natin ang ating Yes. mga tagapakinig at tagapanood na bumisita din sa Kapitolyo ng Batangas para masaksihan at personal na makita kung gaano kaliwanag at kaganda ngayon dito sa paligid ng ating Kapitolyo. Ayan, at syempre yung ating pinagmamalaking higante o giant Christmas Yes. tree na punong-puno o nababalutan ng mga malalaking regalo. Syempre, nandyan pa rin po ang ating life-size Belen. Correct? Dito yan sa may tourism park Yes. ng ating Kapitolyo. Syempre, nandyan pa rin po ang ating Laurel Park na talaga namang ang mga puno ay napapalibutan ng mga palamuti. Yes. At syempre, ang makikinang na pailaw doon po sa ating main Capitol building Yes. na sumasabay din o nakasync sa iba't ibang Christmas songs po na nagpe-play dito sa loob ng bakuran ng ating Kapitolyo. And last week, Yes. ay talagang napaka-momentous din kasi dun sa pagpapasinaya ng ating pailaw, talaga namang si Govy mismo yung unang-unang nagpa-picture dun sa ating marble terrace para Yes. siya mismo ang unang may souvenir photo Yes. doon sa ating historical na main Capitol building facade. Ayan. At ayan ang oras natin, alas 10:12 na agad ng umaga. Siguro ay sa pagkakataong ito ay magdiretso na tayo Okay. at ating pasadahan naman kung ano-ano naman nga ba yung mga naging hakbangin at mga naging aksyon ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, lalo na po nito mga nagdaang araw na tayo ay sinubok muli ng dumaan na bagyong si Yuan. Oo. At para nga po sa matatag at ligtas na Batangas, November 9, 2025 ay maaga pong naghanda ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o ang ating pong PDRIMC na kabilang sa iba't ibang cluster teams para po sa gagawing deployment ng mga designated staging areas sa 6 na distrito ng ating lalawigan. Dito po ay nagkaroon ng isang situational briefing na tumalakay sa gagampan ng responsibilidad ng bawat isa, at ang ating pong deployment ay ipinaganap bilang isang proactive measure upang masiguro ang kaligtasan ng mga Batanggenyo. Dito rin po ay isinagawa ang strategic prepositioning ng mga food and non-food items at iba pang response asset ng probinsya, nang sa gayon ay matiyak ang agarang paghahatid ng suporta sa mga naapektuhang komunidad sa oras po ng matinding pangangailangan. Yan, syempre, at agad-agad nga po ay dumating na sa mga itinakdang staging area sa iba't ibang mga distrito ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa paghahanda ng posibleng epekto ng Super Typhoon Uwan sa lalawigan ng Batangas. Ang atin nga pong disaster response contingent ay binubuo ng mga miyembro ng relief, medical at research, rescue and retrieval, and security teams na handang tumugon sa pangangailangan ng mga Batanggenyo.
Habang patuloy naman ang sinasagawang strategic response planning ng mga incident management team at Emergency Operations Center ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para siguraduhin ang mabilis, epektibo at maayos na disaster relief operations na posibleng epekto sa posibleng epekto ni Super Typhoon Uwan sa lalawigan ng Batangas. Ayan, at grabe naman nga. At Oo. nakakatuwa na talagang sa mga ganitong pagkakataon ay laging nandyan agad Yes. yung ating mga manpower, Yes. yung ating mga resources at iba pa mga assets Aha. para sumuporta at agad na sigundahan kung ano man po ang mga posibleng kailanganin ng ating mga kababayan. Correct. And wait lang, partner, may nag-message sa Oo. atin ng pagbati ng good morning. Matatag na Batangas, sila daw ngayon ay nandoon sa bayan ng Taysan, attending po sa 107th founding Yes. anniversary of Tinindag Festival. Festival. Ayan, good morning, Sir Christopher Boyat Katigmak Asilo. Magandang umaga po at ingat kayo diyan. At ang ating EA, ang ating executive assistant na si Sir Boyet ay magre-represent muna ngayong Aha. araw doon sa bayan ng Taysan para po sa ating mahal na ina Governor Vilma Santos And of Recto. course, muli, binabati po natin ang Municipality of Taysan ng happy 107th founding anniversary at ngayong araw din, ginaganap ang kanilang Tinindag Festival nga. Ayun. Yan, happy anniversary po! Ayan, at sa pagpapatuloy po Yes. ng mga naging kaganapan at mga naging hakbangin ng pamahalang palalawigan para po sa nagdaang Typhoon Uwan, nung mga oras din yun po ay talagang walang humpay ang ugnayan ng mga local government counterparts at ng Batangas PDRRM Council upang magbigay ulat sa mga kasalukuyang kalagayan sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan. At habang patuloy nga po ang pagdating ng mga displaced individuals at patuloy na paglikas ng ating mga apektadong family sa mga evacuation centers sa ating lalawigan, ay nakaantabay naman po ang ating Provincial Social Welfare and Development Office, ang ating Provincial Engineering Office, ang ating pong Provincial Health Office, gayon din ang ating PDRRMO, mga kapulisan at mga tauhan po ng ating Philippine Army sa itinalagang staging areas upang magbigay ng tulong, seguridad at kinakailangang suporta sa mga displaced individuals. At kahapon nga, partner, kahit idineklara na ng Malacanang na walang pasok ang mga empleyado ng gobyerno, nanatili naman pong hands-on at nakatutok ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna nga po yan ni Governor Vilma Santos Recto para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga Batanggenyo bungsod ng naging pananalasa ng bagyong Uwan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay nga po nito, bukod sa mga isinagawang pag-aksyon ng pamahalaang panlalawigan buhat pa noong araw ng Biyernes o bago pa man pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, isang pagpupulong ang maagang pinamunuan ni Governor Santos Recto kasama ang mga department heads ng iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo upang talakayin ang iba't ibang ulat ng mga tanggapan o frontline office na nanguna sa disaster response and management, kung saan ilan dito ay ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office at syempre ang Office of the Provincial Governor at kasama din siya ang Batangas Provincial Information Office, syempre. At sa pulong na ito nga, itinalakay yung mga agarang hakbang para sa tuloy-tuloy na pag-monitor sa mga evacuation centers at kung ano pa nga ba ang maaaring ihatid na tulong sa pangangailangan ng ating mga kababayang Batanggenyo. Naging katuwang po natin dito, naging katuwang ni Gov. Vilma Santos Recto sa pangunguna po sa nasabing pagpupulong sina Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto at syempre ang ating napakasipag Yes. na Chief of Staff Mr. June Dihan. Ayan, at itong sina Attorney Joel, sina Sir June, sina Gov, of course, talagang walang mintis din, walang palya, lagit-lagi kapag may ganitong mga interventions. Kasama rin si Ma'am Sara ng Yes. OPG. Lagit-lagi talaga sila yung mga unang tao na nandiyadyaan. Katuwang nung iba't ibang mga tanggapan at mga department heads natin dito sa Kapitolyo para alamin first hand and personally kung ano na nga ba ang katatayuan ng ating lalawigan, kung ano nga ba ang mga tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya naman syempre lagit-lagi
ay kung may paparating man na susunod na ganitong pagkakataon, Oo. syempre sa ating mga kababayan, mahalaga na alam natin kung ano ba ang dapat nating gawin. Yes. Alam natin kung saang mga pahina ba tayo dapat mag-rely para Correct. po sa mga tunay na impormasyon. At syempre, alamin natin dapat yung ating mga emergency hotlines. Napakahalaga rin na siya po nating lahat makikita at time to time nagiging updated po sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Gayon din po sa ilang mga pahina. Kagaya nga po ng mga personal Facebook pages ng ating mahal na ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. Yes. Ayan. At ang oras po natin, alas 10:19 na. Siyempre, ano nga ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes? Ay siguro ay ating munang pakinggan mula po Correct. sa ulat ng ating mga kapatid mula po sa tanggapan ng PDRRMO. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, November 11, 2025. Patuloy na lumakas si Bagyong Uwan o Fongwong habang kumikilos pahilaga sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 365 km kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na 120 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 150 km per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis sa 15 km per hour. Nasa ilalim ng signal number 1 ang ilang bayan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Batangas, gaya ng Tuwi, Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan, Calaca, Laurel, Talisay, Lemery, Agoncillo, San Nicolas, Tanawan at Santo Tomas. Maaaring maranasan dito ang malalakas na hangin at panandaliang pag-ulan. Inaasahan ang maalon hanggang napakaalon na karagatan sa kanlurang bahagi ng Batangas kaya mapanganib ang paglalayag. Samantala, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan at inaasahang babagtasin pahilaga at hilagang silangan sa mga susunod na araw. Dahil sa hindi kanais-nais na kondisyon sa paligid, patuloy itong hihina at magiging severe tropical storm bago tumama sa kanlurang bahagi ng Taiwan. At para naman po sa probinsya ng Batangas, inaasahan ng mainit at maaliwalas na panahon sa hilaga, silangan at timog bahagi ng Batangas, samantala sa may kanlurang parte nito ay makakaranas sa mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin, dulot naman po yan na tiway uwan. Sa hilaga at timog parte ng Batangas ay may 14% chance ng pag-ulan. Samantala sa silangang parte ay 55% chance ng pag-ulan at sa kanlurang bahagi ng Batangas ay may 86% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 26 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:54 ng umaga at lulubog mamayang 5:26 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Nantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Talino at puso. Ayan, maraming salamat Raven at sa ating mga kapatid sa PDRRMO para sa ating ulat ng panahon ngayong araw ng Martes. At ang oras po natin, alas 10:23 na ng umaga. At eto sa pagkakataong ito, dahil may oras pa naman, Sir V, ay hindi ko alam kung bakit sa atin napatapat ang araw na ito. Hindi ko rin nga alam. Oo, dahil bukod sa 11-11, siguro ang aking wish ay makita ko na rin ang The One. Yun. Ayan, at para sa mga kagaya ko na yun din ang wish ngayong 11-11, huwag kayong mag-alala dahil mula dito sa ating biyaheng Kapitolyo ang ating pagbati ng Happy National Singles Day. Yan. Ayan, sabi nga natin ng araw na ito ay solo pero swak. Yes. Ayan, para po ito sa lahat ng mga single, yung walang mga jowa, walang partner, pero puno ng saya. Sabi nga nila ay single ka nga pero hindi ka nag-iisa. Yan. Kaya naman po ngayong National Singles Day,
bigyan natin ng mabilisang shout-out lahat ng mga independent, Aha. strong, Uy. at masayang single dyan. Alright. Yung mga kaya mag-date mag-isa, kumain sa restaurant, magsangyup ng walang kasama, Oo. na wala kasamang awkward silence, yan. Yes. At syempre, yung mga may self-love level 100%. Sagad. Yan. Punong-puno. Oo. At siguro dahil happy National Singles Day ngayon, Oo. tanggalin na rin natin yung stigma na kapag kumain ka ng solo, may Oo. magpipicture sa'yo. Malungkot Oo, ka. malungkot ka. Gagawan ka ng long essay. Depressed ka. Hindi po gayon yun. Oo. Minsan kapag kumakain ka mag-isa sa mga fast food, alam mo Yes. yun, yung peace of mind sa'yo. Yes. Parang nare-replenish yung me time mo as an individual. Pero teka, hindi ibig sabihin po na single ka, kulang ka na. Yes. Dahil tandaan, being single is not a status. It is a season for self-growth. Wow, ang ganda naman nun. Ulitin mo nga, Arnold. Oo, parang... Ulitin mo nga, parang ang ganda nun. Ba't parang paiyak ka na? Ayan, tandaan po natin. Yes. Perfect time ito para alamin kung ano nga ba talaga ang gusto natin sa buhay at syempre, ano nga ba ang gusto natin for love. Yan, kaya nga po sa mga single dyan, i-celebrate natin to. Oo, Oo. natin. Treat yourself. Kahit araw-araw ko na tinitreat ang aking sarili. Bili ka ng paborito mong milk tea, Oo. kape, or manood ka ng movie, favorite movie mo, o kaya naman, sumayaw sa tapat ng salamin ng walang judgment. Yes. Kaya po sa lahat ng mga single diyan, Arnold, Oo. huwag kang malungkot kasi ikaw ang main character today. Oo, yan, Direct G, yan, tandaan mo yan, oo. Ayan, wag malungkot kasi tayo ang main character Correct. today. Ayan, once again sa inyo pong lahat, mula po dito sa pamahalang palalawigan at syempre sa Bayahing Kapitolyo, Aha. ang aming pagbate ng Happy National Singles Day. Day. Ayun, akala ko 11-11 lang ngayon, pero napatapat pa sa ating dalawa. Ayan, at syempre, ang oras natin, alas 10:26 na, siguro pasadahin pa natin. Service, sino pa ba yung mga kasama natin ngayong mga oras na ito sa ating pagpasada? Yes, of course. Kasama pa rin po nating nakikinig. Ito ang ating dating co-teacher na napakabait, napaka-funny and all. Hello po sa inyo, Ma'am Ma'am Minda Necor. Yan, nabulol Morning pa. po. Hello po, Ma'am Minda. And of course, yan nga kay Sir Christopher Boy at Katigbak Asilo na ngayon ay nasa Taysan, Batangas. Ayan. Good morning po sa inyo. At syempre, tayo ngayong mga oras na ito ay nasa huling bahagi na Oo. ng ating pagpasada. And of course, Arnold, binabati ko lang din po si Sir Alvin Remo ng Batangas City Information Office. Yes, oo. Yung ating mabuting kaibigan na yan. Ang lagit-lagi constant na rin Yes. natin si Sir Alvin. Ayan, good morning po sa inyo dyan. At syempre sa inyong kasamahan sa ating City Information Yes. Office ng Batangas City. Good morning po. At eto nga, baka may nalilimutan pa tayo. Syempre, maraming salamat sa ating technical crews ngayong umaga. Kasama pa rin sina Direk Gian Marco Escamillas, si Miss Avon Locagimbal, si Kuya Harold de Guzman, si Sir Jendel Maranan, and of course, our very own Tito Roger Aguirre. Pahaba lang pala, Arnold, binabati ko rin po ang aking ina na nasa bahay ngayon na parang kanina ay nagbabalak pumunta ng Divisoria. Oy! Sabi ko, sana all. Oo. Nakabolos na ba ang mga teachers natin? At talagang padivisorya ng aking ina. Yan, ingat-ingat inay at pasalubong, please. Nag-please Nagmakaawa. na, oo. Kaya pala binigyan mo ng SB nung isang araw, Yan. tapos ngayon ay may hinlambing na pasalubong. Ayan, perfect naman nga itong season na ito para sa pagbili ng mga kakailanganin, pagpunta ng pang Divisoria, regalo. Oo. nakakamiss. Lalo na pag may datung. Yes. Ayan. At iyan lang nga po ang isang oras ng pagbiyahe natin ngayong araw ng Martes sa ngalan nga po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan nga po ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian, matatag tayo, Batanggenyo. Muli, ang inyo pong lingkod, Vincent Roy de Chavez. At tulad nga ng One Batangas, muli atin pong pagsama-samahan ng isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ito naman po si Arnold Tabares Jr. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at sa inyo pong patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito po sa ating
Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kasabay natin sa pagsulong, basta sa Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo!